Breaking news tayo mga kapatrol. Kai Sotto, ready nang sasabak sa Gilas practice next week, pero merong bad news. Dahil si AJ Edo ay naglalaway in the sideline dahil kinumpirma mismo ni Coach Tim Cone na out na si AJ Edo para sa Olympic qualifying tournament. Yan ang bad news, pero ang good news naman ay tukoy na ang NBA team na kukuha kay Kai Sotto after the Olympic qualifying tournament kung maganda ang kanyang laro. Yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comments sa aming babasahin. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Tukoy na ang team na kukuha kay Kai pagkatapos ng Olympic qualifying tournament. Sa isa sa ating mga previous videos ay binalita natin na mayroong 4 na NBA teams na interested kay Kai. At ito ay ang Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, at Milwaukee Bucks. At isa sa mga teams na ito ay ang team na kukuha kay Kai after the Olympic qualifying tournament given na impressive ang performance ng ating idol. Kai Sotto will be joining one of the 4 NBA teams that showed interest in him. At pwede ring ang 4 na mga NBA teams na ito ay mag-aagawan pagkatapos ng Olympic qualifying tournament. Kaya sa ngayon, hindi pa natin masasabi ang specific team, pero according sa ating source, ay isa sa 4 na teams ang kukuha kay Kai. At magandang balita ito para sa katuparan ng NBA dream ng ating idol. Kaya expect Kai na makipagbasagan ng mukha versus Latvia and Georgia dahil dito nakasalalay ang kanyang paglalaro sa NBA. Pero kung meron mang good news, ay meron ring bad news. At ito ay ang kumpirmasyon na out na si AJ Edo para sa Gilas, and in his absence, ay inactivate ni Coach Tim Cone ang big man ng Ateneo na si Mason Amos. Pero baka magiging blessing in disguise ang pagkawala ni AJ Edo dahil wala nang ibang magagawa si Coach Tim Cone but to make Kai Sotto the focal point in defense. At eto na ang hinihintay niyong shoutout mga kapatrol. Shoutout at Monching Grande 9743. It's very much sure that Kai is one of their target NBA scouts. They want to see how skilled our idol Kai is. Shoutout at Nestor Tan 750. Sana makakuha na ng pure Pinoy sa NBA. Ang problema, maraming insecure sa mga players na Pinoy. Shoutout at Champ TV 4159. Kai pa rin, the first homegrown Pinoy to play in the NBA. Shoutout at Rachel Rosacena 495. Panahon na natin Kai. Tanaw na natin ang NBA. God bless Kai. Shoutout at CCOG 6127. Dapat kuhanin ng Dallas si Kai para meron ding silang 7-footer tulad ni Porzingis. Shoutout at Silverius Roy 6324. With high IQ, surely he will have a grand time at NBA. At balitang NBA naman. Fun! Yan ang susi sa pagsisikap ng Dallas Mavericks para sa hindi kapanipaniwalang pagbabalik sa NBA Finals. Sinabi ng superstar ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic na dapat maglaan ang kanyang team ng oras sa kabila ng kahalagahan ng hamon na hinaharap nila sa NBA Finals at bumalik sa pagiging masaya kung nais nilang magkaroon ng hindi kapanipaniwalang pagbabalik laban sa Boston Celtics. Ang Slovenian ay na-foul out sa may more than 4 minutes ang natitira sa laro ng Game 3 at nanood na lamang mula sa bench habang sinasalpok ng Boston Celtics ang huling rally ng Dallas Mavericks
para sa isang 106-99 na panalo, 3-0 led in the best of 7 championship series. At papasok ang Dallas Mavericks sa Game 4 na alam ng kupunan na wala pang kupunan na bumalik mula sa 0-3 na pagkabaon para manalo ng isang serye ng playoffs ng NBA. At kung magagawa nila ang nakakamanghang comeback, sila ang kauna-unahang kupunan na makakagawa nito. Sinabi ni Luka Doncic, dapat kalimutan nila ang frustration sa officials, kalimutan ang history, and play the freewheeling game that saw them cut a 21-point deficit to 1 in the fourth quarter in Game 3. Go back to playing fun. We talk about how we come back from 21 points in the fourth quarter in the finals. We were having fun. We were defending. We were running. Our pace was great. Just taking good shots. Yan ang sabi ni Luka Doncic after Dallas Mavericks studied the Game 3 film. At si Luka Doncic ay na-foul out sa pangatlong pagkakataon lamang sa kanyang karera at sa unang pagkakataon sa postseason. Ngunit naging gawin na niyang magreklamo at makipagtalo sa mga opisyal ng laro sa buong karera niya sa NBA. Sinabi na niya noon na ito ay isang gawin na dapat niyang baliin at inamin niya ulit ito noong Webes na ang pagrereklamo sa mga opisyal ng laro, sometimes to the detriment of his attention of the game in progress, and was counterproductive since the officials will always have the last word. Si Luka Doncic ay naging kahanga-hanga sa pag-atake sa finals na may average na 29.7 points, 9 rebounds, 6 assists sa loob ng 3 laro. Kahit pa na naglalaro siya na may matagal ng pananakit sa kanyang right knee sprain, and sore left ankle, and a painful chest injury na nakuha niya sa Game 1 that reportedly required painkillers injections to allow him to play. In the fourth quarter, however, he's averaging 2.7 points and shooting just 20% from the field. Ngunit hindi epektibo si Luka Doncic sa defensive end. Ang kanyang mga kahinaan ay ipinakita niya sa kanyang 6th disqualifying foul nung tinawagan siya ng referee for a blocking foul as he tried to defend Jaylen Brown. Sabi ni Dallas Mavericks coach Jason Kidd na kailangan ni Luka Doncic to play smarter defensively and understand that we're there to protect him and help him if he does get beat. He is not alone in this. He played as best as he can despite the circumstances, just injuries and stuff. Yan naman ang sabi ni Kyrie Irving kung saan na problema sa kanyang shooting in Games 1 and 2 sa Boston at nagdagdag pa sa pahirap ni Luka Doncic.